Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Unang Biyernes, kapanahunan ng Kwaresma. At sa Kwaresma pinagdinilayan natin ang napakalalim na sakripisyo ng Poong Senyor para sa ating katubusan. Tayo po'y magsama-sama, hindi lamang pampersonal, hindi lamang pang-individual, hindi lamang pang-kanya-kanyang petisyon. Mahalaga yon. Kung hindi, bilang isang malaking komunidad, isang pamayanang nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Tayo po'y maraming dinadaanan. Kapos tayo. Hirap tayo. At ang ating pinagdaraanan, iugnay natin sa krus na dinadala ng Panginoon upang sa Kanya mapagaan ang ating mga dinadala. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami na may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi nila ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapa na ginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagpagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nalugod kami sa'yo,
kailanman ang nananalig na tunay. Napupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos niyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nung makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamaang yon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasang natala nito sa kautusan ng batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo na paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga Pariseyong talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang siya ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya. Ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na siya'y propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong mahalagang araw, unang Biyernes ng buwan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po'y nasa harapan ninyo upang bumuo tayo ng isang pamayanan, isang bayan, isang malaking komunidad na nagmamahal at naglilingkod sa Senyor. Ang tanging lakas natin, karamihan sa atin may pinagdaraanan, kaya nga nandito tayo ng marami dahil may petisyon tayo. Mahirap ang ating buhay. Ngunit kung may kayamanan tayo, kung may lakas tayo sa pamamagitan ng puwersa ng panalangin, kaya nga hinihiling ko sa inyo, meron tayong mundo, lalong-lalo sa panahon ng pandemya, mundo ng aktwal, mundo ng real, dito na nagsisimba sa loob at sa labas ng simbahan,
may interaction po tayo sa ating malawak ding pamayanan na sumusubaybay sa pamamagitan ng social media. Napakadami natin ditong aktwal. Napakadami ding mga kapatid tayo sa virtual. Sa Ingles, ang interaksyon ng online at offline. Dalawang mundo. Hindi lamang ito pinagsasama. Magdasal po tayo para sa isa't isa. Maniwala kayo sa lakas ng panalangin nating pinagbuklod-buklod, pinagbigkis-bigkis. Ewan ko kung alam niyo po yung walis tingting, kung isang tingting lang yan, pwedeng putulin. Pero kung sama-sama yan, matibay na instrumento yan ng paglilinis, kagamitan. Gayon din po tayo. Konting technical lamang. Hindi lamang ito simpleng multiplikasyon. Tayo dito at mga sumusubaybay, nabanggit ko na ito dati, meron pong bawat isa ipagdasal ng taimtim ang hiling ng bawat isa. Alam niyo ba yung hinihiling ko sa inyo bilang kura? Bawat isa sa atin, ikaw, ako, lahat tayo, bawat individual mahalaga. Pinagdarasal natin ang kahilingan ng bawat isa. Hindi lamang dito, kung hindi yun sa sumusubaybay at sila rin magdadasal para sa atin. Kung alam nyo lang ba, ang lakas nito, hindi lamang konting technical na lengguwahe, yung multiplikasyon, exponential. Ibig sabihin, lampas-lampas sa utak ng tao ang bilang at puwersa na hindi masusukat ng sino mang siyentipiko sa kasaysayan ng mundo. Ngayon ko lang to hinihiling sa inyo sapagkat invisible, hindi nakikita, ngunit nadarama yan ng Panginoon. Yan lamang ang ating lakas. At pinipresenta natin sa Panginoon, alam niya, hindi ba gagalaw ang kanyang puso unang Biyernes? Mabibigani, yan lang alay natin. Panginoon, pagdamutan niyo naman, ito lang naman nakayanan. Wala na kaming lakas, kundi ito. Pero ito'y mahusay na alay namin sa inyo. Pag nilayan po natin ang mga pagbasa, Henesis at Ebanghelyo ni Mateo, ito po'y patungkol sa mga masasamang tao. Babala sa atin na nagpapakabanal, nagsisikap, baka pumasok tayo, yung isip natin ay ganun mag-isip. So, unang pagbasa, patayin natin siya at ihulog sa balon. Patungkol ito kay Jose, tinangka siyang patayin ng kanyang 11 kapatid. Dito naman ay pinadala ng amo ang kanyang kaisa-isa at mahal na anak. Ano sinabi ng mga kasama? Ito ang tagapagmana, patayin natin siya. Pumasok na ba sa isip nyo ang pagpatay ng tao? Sa mga balitang naririnig natin sa kasalukuyan, ordinaryo lamang ang pagpatay ng tao. Pagdanak ng dugo. Patayin. Baka hindi naman aktual na mapatay natin, pero milyong-milyong beses na tayong pumatay
ng kaaway natin sa ating isip at puso. Baka punong-puno ang iyong puso. Unang pagbasa, Genesis. Si Jose, paborito ng kanyang tatay, pinakamagandang damit, pinakamakulay, iba't ibang klasing kulay ang kanyang damit. Oh, anak ko, isuot mo to. Paano naman yung 11? Paano naman kami? Paano naman kami? Buti pa siya! Buti pa siya! Inggit. Inggit, di ba? Nasisiyahan ba sila? Kung masaya ang tatay, hindi. Nagkutyaban, nagsabwatan, may pakana. Ganyan ba tayo mag-isip? May conspiracy sa ating isip na, bakit ako hindi pinaboran? Bakit siya? Nag-usap-usap sila na patayin at ihulog sa balon. Sabi pa naman nila, dugo ng ating dugo, buto ng ating buto, kapatid natin. Nanggaling pa sa labi nila. Patayin. Pumasok na ba yan sa isip mo? Maganda sa una pagbasa, hindi nila tinuloy ang kanilang masamang balak. Ngunit ibinenta. Ba't natin papatayin? Kapatid natin yan. Ibenta na lang natin sa 20 pirasong pilak. Nakikita na natin yung patungkol sa pagtatraidor ni Judas ng 30 pilak. Diba? Sa Ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, yung mga kasama na masama, tingnan mo yung takbo ng isip nila. Tatrabaho. Dumating na yung ani, pagpitas. Nagpadala ng mga alipin. Ano ginawa? Pinagbubugbog, pinagbubuntal, pinagpapatay, pinagbabato. May isa na naman. Ganyan din naman. Pang-aabuso. Pagsasamantala. Kasamaan. Pagpatay. Huli, akala naman ng amo, gagalangin nila ang aking mahal na anak. Ano yung nando sa isip nila? Baluktot. Ito yung tagapagmana, patayin natin. Paano mangyayari yun? Yung mamanahin niya mapupunta sa kanila kung hindi sa madilim, maitim, maputik, buktot na pag-iisip, pagpapatay. Ang kasalanan po ay pagpatay sa Senyor. Ang sinabihan niya ng talinhaga ito, yung mga punong saserdote at mga matatanda, sila pa yung mga leader. Hindi mapapa-inyo ang karya ng Diyos at ibibigay ito sa, ano sinabi? Sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat. Ito po, sana po iwasan po natin ang kasamaan. Ano po yung suhestyon ko po sa inyo? Bumalik tayo sa pagiging isang komunidad. Nagninilay po tayo sa kapanahunan ng Kwaresma, ng pagpapakasakit ng Senyor. May mga masasamang tao, grabe talaga. Ngunit kung gaano kasama ang mga masasama, kailangan mabuti ang mga mabubuti. Sa drama ng Kalbaryo, may tradisyon tayo bilang Katoliko, yung mga kasangkapan na kaugnay ng pasyon, dalhin po natin sa Latin, Arma Christi.
Ano ibig sabihin? Yung mga mamamatay na tao na hindi nagsisisi, alam nyo na, mapapasaaboy sila. Ito po, para sama-sama po tayo makapasok sa kaharian ng Senyor. Buhat-buhati natin pagkatapos ng eksena ng Kalbaryo sa pagkamatay ng Panginoon. Yung mga malalakas sa atin, dalhin ng krus ni Kristo. Buhatin natin ang simbolo ng tagumpay. Ang isa sa inyo, matinik yun, ang korona ng tinik. Alagaan nyo, hawakan ninyo, yan ang magliligtas sa inyo. Ang mga pako sa kamay at paa ng Panginoon, maingat nyong dalhin. Ang mga pantanggal ng pako, may isa sa inyong dalhin yan. Yan ang tradisyon. Yung karatula ng INRI, sa Latin, ibig sabihin, Jesus ng Nazaret, hari ng mga Hudyo. Yung karatula nun, isa sa inyo hawakan, o makasama niya hawakan niya, yan ang magdadala sa inyo sa langit. Yung sibat na may esponghe, isa sa inyo, dalhin yan. Yung hagdanan na pang-akyat sa krus, sama-sama ninyong dalhin. Yan ang magliligtas sa atin. Sa pamamagitan ng mga konkretong instrumento ng pasyon ng Panginoon, hawak-hawak natin yan. Hindi lamang yan parang isang papel na sa isang drama. Sa paghahawak nyo yan, naduguan. Alamin nyo kung gaano kahalaga ang ating katubusan. Sensya na po, pagdinilay ito pang unang Biyernes, no? Wag po tayong papatay po, ha? Wag po tayong papatay. Pagpatayan sa Panginoon. At tayo, sabi dito, maglilingkod ng tapat. Makasalanan tayo. Simula na sa akin at ikaw. Ngunit, sa paghawak natin ng mga instrumento ng pasyon, tayo naman umiyak. Tayo naman ay tumigil. Tayo naman ang magpahalaga. Tayo naman ang magtika. Alang-alang sa tulong ni Maria, ni San Jose, at ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, nawa tayo yung mga lingkod na magiging tapat, aani sa ubasan, at meron tayong malugod na alay para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangan mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating tutugon po, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan. Sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos, na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay.
ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok, at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng upas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog, ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tumigil muna tayo at pagdasal natin ang marami mga sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapati mong tahaki namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paalaala, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Pakihanda po ang mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan.
Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ng siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Marnie Corraldi Cuarteros ng Batuca Marinesor, isang Comboni missionary na nakadistino dati sa Brazil for 10 years. Salamat sa pagkakataong ito sa pamagitan ng ating butihing kura paroko, si Monsignor Ding Coronel, na kayo po ay makasama namin sa araw na ito sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Poong Nazareno. Kami po ay nandito ngayon ang Comboni Missionaries upang hakayatin po kayo at anyayahan na mag-subscribe ng aming World Mission Magazine. Dito po sa Pilipinas, kami po ang nagpapublish nito para ibahagi sa inyo ang pananampalataya. Mas ibahayuhin natin ang ating pananampalataya bilang Kristiyano at ibinabahagi ang mga karanasan ng mga misyonaryo sa ibang panig ng mundo. Ganon din, may mga social issues na tayo po ay inaanyayahan na makibahagi bilang mga Kristiyano. Ito po ang subscription po natin, 600 pesos po lamang sa loob ng isang taon, 12 copies. At kung wala po kayong 600 pesos, 350 pesos po lamang sa loob ng 6 na buwan. Paglabas po ninyo, nariyan po kami para po kayo sa subscription at makasalamuhan namin po kayo ngayon sa araw na ito sa pagpapahalaga ng ating misyon. Lahat po tayo ay misyonaryo. At una sa lahat, tayo ay inaanyayahan, sabi nga ng ating butihing kura paroko, ang pagdadasal sa isa't isa. Ang pagdasal natin sa mga misyonaryo na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Alam po ninyo, ang buhay misyonaryo ay hindi madali. Na-assign po ako sa Amazonia, sa Brazil for 10 years. Lahat doon pinupuntahan kung ilang araw kaming nagtatravel sa Amazonia River para lamang marating ang mga taong hindi pa napakinggan ang mabuting balita. Kaya sa tulong po ninyo ng pag-subscribe ng World Mission Magazine o kaya bumili ng isang World Mission Magazine copy, kayo po ay nakakatulong sa ating mga gawaing pangsimbang, pangmisyonaryo. At higit sa lahat, tayo ay nagiging mas lalong malapit sa ating Poong Nazareno. God is good all the time. God is good. Salamat po, Monsignor, at salamat po sa inyong lahat. Have a nice day. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Kayong po ay Biyernes ng Kwaresma,
kung dadasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, bibigyan po tayo ng inang simbahan ng isang plenaryang indulhensya. Magsiluhod po tayo at tingnan po natin ang krus na si Kristo ay nakapako sa krus. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan. Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong 5 mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw kalang iibigin at paglilingram bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Kahapon po, pumunta po kami, kasama po ako, 2 eskwelahan sa Gapan, Nueva Ecija. Nagbigay po tayo ng mga coupon ban, ng mga ink, ng mga printer, mga school supplies, at iba po na mga ayuda na galing sa inyo. Nagpapasalamat po ang mga guro at mga estudyante sa malaking tulong po ninyo. At paalala muli, mataas na naman ang bilang, higit 2,000 ang kaso kahapon. Sa National Capital Region, mahigit 1,000. Nandito na sa National Capital Region ang variant nanggaling ng United Kingdom, nanggaling ng South Africa. Kaya mag-ingat po tayo. Maraming salamat po sa inyong cash contribution at kahapon, 5 reams. Tama-tama ito. 5 reams. Bond paper short. 10 pieces notebook ordinary. 10 pieces marker broad blue. 10 pieces broad red marker. 15 pieces long brown folder. 10 pieces expandable envelope. Isang paper bag salmon. 3 ream bond paper. 5 boxes assorted school supplies. 1 box sardines. 2 boxes noodles. 100 pieces face shield. And 10 sacks of rice, 25 kilos. Maraming salamat po sa inyong kagandang loob. Patuloy po tayong magtulungan sa isa't isa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.